Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga narito, mga nanay, tatay, kuya at ate, lolo at lola. Sa umagang pong ito, narito po kami para po ibahagi sa inyo ang salita po ng Panginoon. Bagamat tayo po ay busy, maraming ginagawa kahit po araw ng linggo dahil sa tindi po ng ating mga pangangailangan at kailangan po nating ipagpatuloy ang ating mga trabaho. Pero dahil po mahal tayo ng Panginoon, dinala niya po sa umagang ito ng araw ng linggo ang kanyang salita sa lugar ito. Hindi po aksidente na nandito po ang salita ng Panginoon. At hindi po aksidente na nandito po kayo nakikinig. Kaya po sa umagang ito, onting minuto lamang po ang aming hihilingin, ang inyong mga pandinig para po makinig po sa salita po ng ating Panginoon. So tayo po ay naghahanap buhay. Tama po ba mga ate at kuya, mga nanay at tatay? Ngayon, bigyan naman natin ng oras ang Diyos na nagbibigay buhay. So tayo naghahanap buhay, ang Panginoon ang nagbibigay buhay. Kaya po sa umagang ito, nais po namin ibahagi sa inyo ang salita po ng Panginoon. Bagamat kami po ay parang baliw sa inyong harapan, parang nakakatawa kami sa inyong harapan at nakakahiya, pero pinangahawakan po namin sa salita ng Panginoon, nakalagay po sa Biblia, kung ikahihiya mo ako dyan sa lupa, ikahihiya din kita dito sa langit. Kaya po nandito po kami, kasama po ang aking mga kasama mga bata, kami po ay tumatayo sa inyong harapan, lakas loob at tapang para po ibahagi ang salita po ng Panginoon. Kaya po mga nanay at tatay, kuya at ate, hinihiling po namin panandalian ang inyong mga pandinig para po makinig sa salita ng Panginoon. Maliit na ano lang po ito, oras, wala pa ng oras, baka minuto lamang po ito. Kaya po, nais ko pong simulan ang salita po ng Panginoon sa umagang ito. Pero bago po pala ako magsimula, may nais po akong sabihin. Merong 4 na uri ng tao patungkol sa Panginoon. Tingnan niyo po mga ate at kuya, nanay at tatay, kung saan kayo sa 4 na uri ng tao na to. Number 1, may uri ng tao na naaalala lang nila ang Diyos kapag may problema sila. Pero kapag wala silang problema, masaya, may pera, lahat maayos, ni hindi nila maalala ang Panginoon, pasalamatan, ni hindi sila manalangin o magsimba. Pero kapag may problema na ang tao, saka lang nila maalalang manalangin. Pag may problema na ang tao, saka lang nila maalalang lumapit sa Panginoon. So may uri ng tao na ganito. Number 1 po na uri ng tao, naaalala lang nila ang Diyos kapag may problema na sila. Pag meron na silang sakit, pag wala na silang pera. Pangalawang uri ng tao, alam nilang may Diyos. Pero kapag nagka-problema sila, susolusyonan nila ang kanilang problema sa sarili nilang kakayanan. Kung kani-kanino sila lapit para humingi ng tulong. Pero kapag wala na silang malapitan, wala na silang mahinga ng tulong, pagod na sila, umiiyak na sila, hirap na sila, saka lang sila lalapit sa Panginoon. Kumbaga para sa kanila, ang Diyos huling baraha. Para sa kanila, ang Diyos huling option. Pangatlong uri ng tao tungkol sa Panginoon. Para sa kanila, kapag merong salita ng Diyos, para sa kanila nakakatawa. Para sa kanila corny. Para sa kanila baduy. Madalas mo marinig sa kanila, ang banal mo naman ate, baka lumagpas ka na niya sa langit. O kaya ang bait mo naman kuya, baka kunin ka na ni Lord. Para sa kanila po, ang salita ng Panginoon, katawa-tawa. Para sa kanila, baduy ang salita ng Diyos. May ganung uri ng tao. Pang-apat po, may pang-apat na uri ng tao na hindi niya kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa piling niya. So mga ate at kuya, saan kayo sa uri ng tao na yon? Kayo po ba yung tao na naalala niyo lang ang Panginoon kapag may problema kayo? Pangalawa, kayo ba yung uri ng tao na kapag wala na kayong malapitan, saka lang kayo lalapit sa Diyos? Pangatlo, kayo ba yung uri ng tao na pagdating sa gawain ng Panginoon, o pag meron nagsasalita ng salita ng Diyos, kayo ba yung tumatawa? Kayo ba yung nababatuyan? Kayo ba yung nakukornihan pagdating sa Panginoon? Pang-apat, kayo po ba yung uri ng tao na hindi nyo kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa piling nyo?
Meron po akong nais ibahagi sa umagang ito, mga kapatid, mga ate at kuya, 4 na katotohanan patungkol sa inyo at sa Panginoon. Bakit po katotohanan? Dahil ito po'y galing sa Biblia. Ang tanong, kayo po ba'y naniniwala sa Biblia? Kayo po ba mga ate at kuya, nanay at tatay, naniniwala po sa Bible? Dahil marami pong tao ang hindi naniniwala sa Biblia. Bakit po? Dahil sabi po nila, ang Biblia ay sulat lang daw ng tao. Bakit kailangan ito paniwalaan? So, mga kapatid, kapag nakakita tayo ng upuan na nagsusulat, hindi kaya magtakbuhan tayo? Ang punto, tao ang sumulat ng Biblia dahil tao ang may kakayahang sumulat. Pangalawang punto, tao ang ililigtas ng Panginoon, kaya tao ang ginamit ng Diyos na sumulat ng Biblia. Kung ang ililigtas ng Panginoon ay hayop, baka makakita tayo ng aso na nagsusulat. Ang Biblia po ay sinulat ng mga tao, pero sila po ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya po ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia po ay makapangyarihang salita ng Diyos. Wala pong ibang katotohanan, kundi Biblia lamang. Hindi ang kwento ng iyong asawa, hindi ang kwento ng iyong kapitbahay, hindi ang iyong kamarites. Walang ibang totoo, kundi ang Biblia lamang po, kundi ang salita lamang ng Diyos. At dito po manggagaling ang nais ko pong ibahagi sa inyo, mga nanay at tatay, mga ate at kuya. Sa Biblia po manggagaling ang nais ko pong ibahagi sa inyo. 4 na katotohanan tungkol sa iyo at sa Panginoon. Unang katotohanan po, mga ate at kuya, mahal po kayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Unang pong katotohanan, mahal kayo ng Panginoon. Anong katibayan na mahal kayo ng Diyos? Marami pong natutulog na hindi na po nagigising. Pero ikaw, nagigising ka pa sa araw-araw. Kahit ikaw ay makasalanan at maraming panahon na kinakalimutan mo ang Diyos, pero hindi ka kinakalimutan ng Panginoon gisingin sa araw-araw. Ito po yung katibayan na mahal po tayo ng Panginoon. Kayo po ba ay naniniwala, mga ate at kuya, na mahal kayo ng Diyos? Dahil marami pong tao sa mundo ang hindi naniniwala na mahal sila ng Panginoon. Bakit? Dahil sa dami daw at hindi ng problema na kanilang dinadanas, hindi sila mahal ng Diyos. Mali po kayo doon, mga ate at kuya. Alam niyo po ang problema, parang sibuyas, betchin, asin, toyo at suka. Kapag ang pagkain walang ricado, masarap ba? Ganun din po sa buhay ng tao. Kapag walang problema, walang challenge. At aminin po natin, mga ate at kuya, na minsan naaalala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo. Kaya ang problema po ay nakakatulong sa bawat isa para lumago po ang ating mga pamatikiniapo, ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang problema po ang dahilan at ang ginagawa ng Panginoon ng kaparaanan para po tayo ay lumapit sa Panginoon. Kaya po, number 1 po na katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon, mahal na mahal po kayo ng Diyos, mga kapatid. Kung pakiramdam po ninyo, wala nagmamahal sa inyo. Kung pakiramdam po ninyo, puro na lang mali ninyo nakikita ng ibang tao. Pakiramdam nyo dahil wala na kayong maitulong, wala na kayong silbi, maganda na kayo, walang nagmamahal sa inyo. Mali po kayo, mga ate at kuya. Meron pong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakatingin lamang po sa atin sa araw-araw. At ang Diyos mo, mahal na mahal po tayo. Hindi niya po tayo iniwan at pinabayaan. Akala lang po natin, walang Diyos, no? Na hindi po tayo lalapit sa Panginoon. Pero mga ate at kuya, unang katotohanan, sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Ganun na lamang po. Biruin mo, mga nanay at tatay, minsan nakakalimutan mo ang Panginoon, pero ang Diyos, never at hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Nung nilikha po ng Panginoon ang langit at lupa, ang pinakahuli niya pong nilikha ang tao. Una niyang nilikha ang lahat ng pangangailangan natin. Bakit? Dahil ang nais po ng Panginoon, no, nakahanda na lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo po, ano mang problema na meron po kayo, mga nanay at tatay? Alam niyo po kung nasaan ang solusyon? Nasa Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng Diyos.
Huwag niyo pong kalilimutan yan. Pangalawang katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang kasalanan ay naging hadlang kung bakit po tayo napahiwalay sa Panginoon? Yung mga unang tao na sila Eva at Adan, nung hindi pa po sila nagkakasala, nakakasama lang nila ang Panginoon, nakakausap lang nila ang Diyos. Pero nung nagkasala na po ang mga unang tao, sila Eva at Adan, ano pong nangyari? Tinig na lang ng Panginoon ang naririnig sa kalangitan. Tanungin ko po kayo mga ate at kuya, sa ngayon, sa oras na ito, sa panahon natin, naririnig pa ba natin ang Diyos na nagsasalita sa langit? Hindi na po. Bakit? Sa tindi at alamak na ng kasalanan ng tao. Ang kasalanan po ang naging hadlang, kaya po tayo napahiwalay sa Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala sinuman, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga ate at kuya, aminado po ba kayo na kayo'y makasalanan? Dahil po nung ako po ay nagbabahagi din ng salita ng Diyos sa lugar ng Saudi Arabia, meron pong lalaki sumagot sa akin. Ang sabi niya, ate, huwag po akong bahaginan ng salita ng Panginoon dahil hindi ako makasalanan. Pumunta ka sa kulungan, doon may mga adik, may mga rapist, may mga mamamatay tao. Ngayon ang sabi ko po sa kanya, kuya, minsan ba dumating sa punto na ikaw ay nagtanim ng sama ng loob sa kapwa mo? Ang sabi po niya, aba syempre naman, may panahon na ako ay nagagalit sa aking kapwa. Alam niyo po ba mga nanay at tatay, kuya at ate, nakalagay po sa Biblia, magtanim ka lang ng sama ng loob sa kapwa mo para mo na rin siyang pinatay. So ibig sabihin po mga nanay at tatay, sa harapan po ng Panginoon, walang maliit o malaking kasalanan. Lahat po ito kasalanan. At ang dahil po sa kasalanan, napahiwalay po tayo sa Panginoon. At ang dahil po sa kasalanan, mga ate at kuya, sinumpa tayo ng Diyos. Ano ang sumpa na yun? Galing po sa Romans chapter 6, verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ano po yung kamatayan na yun? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. We are destined to go to hell. Dahil po sa sumpa ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, lahat po tayo diretsyo ng impyerno. At yun po ang naging dahilan kung bakit tayo po napahiwalay sa Panginoon. Alam niyo po, ang dumadaloy sa atin ay dugong mula kila Eva at Adan na makasalanan. Ang dumadaloy po sa atin ay dugong makasalanan. O ate, ano ang katibayan mo na tayo ay makasalanan? Tingnan niyo po mga ate at kuya, nanay at tatay. Kaliit-liit na bata, hindi mo naman tinuruang mangupit ng pera. Pero bakit natututo silang mangupit? Kaliit-liit na bata, hindi mo naman tinuruang magsinungaling. Pero bakit natututo silang magsinungaling? Ito po ang katibayan, mga nanay at tatay, na ang dumadaloy po sa atin ay dugong makasalanan. At ang dahil po sa kasalanan na ito po ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Dahil tandaan niyo po, mga ate at kuya, ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po ay holy. Ang Diyos po ay banal. At hindi siya pwedeng madikitan ng taong makasalanan. Kaya ito po ang naging dahilan kung bakit po ang tao napahiwalay sa Diyos. Pangatlo po ang katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon. Ang sabi ko kanina, mahal kayo ng Diyos. Nung nalaman po ng Panginoon na tayo ay napahiwalay sa Kanya nang dahil sa kasalanan, gumawa po ang Diyos ng paraan para ang tao muli manumbalik sa Panginoon. Ano po yun? John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan nang ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay at hindi mapahamak. Ano pong ginawa ng Panginoon para ang relasyon natin manumbalik nang dahil sa kasalanan ng pahiwalay? Ibinigay niya po ang kaisa-isa niyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Walang iba po kundi si Kristo. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi po nakalagay sa Biblia, relihiyon ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hindi po nakalagay sa Biblia, magiging mabuting tao ang daan, ang buhay at ang katotohanan.
dati, ang nakalagay po sa Biblia, Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Si Kristo lamang po ang daan, hindi po mga relihiyon. Walang religion na makapagliligtas ng tao. Ako po ay nagsasalita sa inyo sa umagang ito, nagsasalang ng laway, hindi po para bigyan kayo ng panibagong relihiyon. Dahil wala pong relihiyon makapagliligtas ng tao. Tanging relasyon lamang natin sa Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 3, no one can enter the kingdom of God unless you are born again. Ang born again po ay hindi isang relihiyon. Ang born again po ay hindi kalagdagang relihiyon. Dahil walang relihiyon na makapagliligtas ng tao. Oo nga, ito nga ang relihiyon mo kung makapagmaritas ka naman. Oo nga, ito nga ang relihiyon mo kung makapanira ka naman ng buhay ng ibang tao. Oo nga, ito nga ang relihiyon mo kung ikaw naman ay makapatay. Walang relihiyon, mga ate at kuya, na makapagliligtas ng tao. Tanging relasyon natin sa Panginoong Yesus ang makapagliligtas ng pula sa ating lahat. So wala pong ibang binigay na pangalan ng langit na sukat ikaliligtas ng ating mga kaluluwa mula sa kadatagatang apoy ng impyerno, pangalang Heso Kristo lamang po. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas na sa atin. Tandaan niyo po mga nanay, mga tatay, maraming taong relihiyoso, pero sa Diyos walang relasyon. Hindi po relihiyon ang magiging daan para po tayo pumunta ng langit. Walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus lamang ang makapagliligtas na sa atin. Kaya po, pang-apat na katotohanan, sabi ko po sa inyo may bilang, pang-apat na katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon. Ate, paano ako maliligtas? Simple lamang po, tanggapin lang natin ang Panginoong Yesus bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. Tayo po'y maliligtas na. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 9, pag imutawi ng mga labi mo na si Kristo ay Panginoon at nanampalataya na siya'y nabuhay na muli mula sa kamatayan, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ate, paano ako makakarating ng langit? Simple lang po. Tanggapin lang natin ang Panginoong Yesus bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. Ang Panginoong Yesus lamang po ang kaligtasan ng bawat isa. Ganun lang po kasimple maligtas mga ate at kuya. Tanggapin lang natin ang Panginoong Yesus, pagbuksan lang natin siya ng ating mga puso, tanggapin lang natin siya bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. At tayo po'y magkakaroon ng kaligtasan. Ito lamang po ang daan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Napakasimple lang po mga ate at kuya. Bakit? Lahat ng hirap, pinatana ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng hirap, ginawa na ng Panginoon sa krus. Kaya ang gusto lang po ng Panginoon, tanggapin natin siya bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. Alam niyo po mga ate at kuya, nanay at tatay, alam niyo po kung anong pinakagusto kong ugali ng Diyos? Ang Diyos po hindi bastos. Maraming tao, baka may kilala kayo, kung makapasok ng bahay, hindi man lang kumatok. O ang pinakabastos pa doon, naglabas ng bahay, hindi man lang isarang pinto. Pero alam niyo po ba, sabi sa Biblia sa pahayag, ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Ibig sabihin po ang Diyos ay hindi bastos. Ang Diyos po hindi nangyayalam ng buhay niyo, agad hindi niyo siya tawagin. Ang Panginoon po ay kumakatok sa inyong mga puso. At sa oras po nito, hindi po aksidente na naririnig niyo ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga ate at kuya, huwag na po natin hintayin na tayo magkaproblema pa. Huwag na po natin hintayin na magkasakit tayo, magkaroon na nakamamatay na sakit bago natin maalala lumapit sa Panginoon. Kung nais po natin ang kaligtasan, ngayon tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Kung nais mo ng pagpapala, solusyon sa lahat ng problema, alalahanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Yun po ang daan lamang para tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala na po iba. Hindi relihiyon, hindi pagiging mabuting tao. Ang pinakaunang kailangan po natin gawin at tanggapin
at tanggapin po natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili po natin tagapagligtas. At sa oras po ito, pagbuksan natin ang ating mga puso, ang ating Panginoon. Huwag na po maging matigas sa puso natin. Huwag na po nating pagtawanan ang salita ng Panginoon. Dinala po niya ang salita niya sa lugaring ito para po marinig niyo ang kanyang salita. Kaya po mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng desisyon. Kung nais po natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay. Ano ba po mga problema na meron po tayo? Ipagkatiwala po natin sa Diyos. Hindi po kayang solusyonan ng tao, pero I assure you, kayang solusyonan ng Panginoon. Kaya po, kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili niyong tagapagligtas sa oras na ito, nais niyo pong pagbuksan ng inyong mga puso ang Panginoon, nais niyo pong papasukin ang Diyos sa inyong mga buhay. Ngayon, gawin niyo na habang kayo'y malakas pa. Huwag niyo nang hintayin na dumating ang panahon na tayo po'y magkasakit. Tayo magkaroon ng problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa anak o sa asawa, bago natin makalala na lumapit sa Panginoon. Kaya po kung kayo po ay nais magdesisyon na buksan ang inyong mga puso para sa Panginoong Hesus, nais po pong manalangin. At kung gusto niyo po siyang tanggapin sa buhay niyo bilang sarili niyong tagapagligtas at pabuksan ang inyong mga puso, sundan niyo po ako sa panalangin. Kung kayo po ay nagtatrabaho at may mga customer, pwede kayong sumunod sa isip. At kung nahihiyan po kayo sa inyong mga katabi, baka sabihin, banal-banalan kayo, pwede niyo pong sundan ang panalangin po sa inyong isip lamang. Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay niyo sa oras na ito, ano man pong ginagawa niyo, mga nanay at tatay, ate at kuya, magdesisyon po tayong pagbuksan ng ating mga puso ang Panginoon. Sige po, ako po'y mananalangin, sundan niyo lamang po ako. Panginoong Hesus, sa oras po ito, lumalapit ako sa inyo, humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At sa oras po ito, pinagbubuksan kita ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Pinapapasok kita sa buhay ko. Ikaw na po ang maghari at magkontrol nito. At sa oras din po ito, isulat mo ang pangalan ko sa libro ng buhay dyan sa kalangitan. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. So, mga ate at kuya, nanay at tatay, ayagan niyo po akong ipanalangin kayo sa lugar na ito. Please allow me to pray for you. Ilapit po sa Panginoon at kayo po ay manampalataya. No, magkaroon ng pamati sa ating Panginoon na siya po ang Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. So please allow me to pray. Father God in heaven, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na hindi po aksidente na dinala mo ang iyong salita sa lugar nito, Panginoon. Lord, dalangin ko sa lahat ng mga tindahan na mga nandito, I pray, Lord, na sa panahon na sila po ay magbabayaran ng lupa, ikaw ang Diyos na magkaloob ng mga pambayad ng mga renta nila sa kanilang mga tindahan. At I pray sa mga tricycle na nandito, Panginoon, magkaroon sila ng araw-araw na pasahero. Pagpalain niyo po ang bawat negosyo ng mga nandito, lahat ng mga tindahan nandito. I pray in the name of Jesus, sa araw-araw magkaroon sila ng malaking kita. Magkaroon sila sa araw-araw na maraming customer na mamimili sa kanila in the name of Jesus. Ama, maraming salamat. At sino man po sa mga nandito sa palengke, ang merong mga sakit karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray for healing right now in the name of Jesus. At sino man po sa pamilya nila, ang merong sakit karamdaman, lalo na yung mga nakamamatay na sakit, Lord, I pray na extend mo ang kamay mo sa pamilya nila. Kung nasan man, nasa hospital o nasa bahay, I pray for healing in Jesus' name, kagalingan at buhay sa pangalan ni Jesus.
Maraming Tayo, salamat. tinapo. At iniiwan ko sa lugaring ito ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang mapakikipisa ng banal na Espiritu, ngayon, bukas, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga ate at kuya sa inyo pong pakikinig. So meron po kaming inihandang libreng tubig, libreng biscuit. Ito po ay libre para sa inyo. Hindi po kami maniningil dahil alam po namin ang salita ng Diyos ay libre. Wala kami kukunin, bakos kami po ang magbibigay sa inyo. So yung mga kasama ko po magbibigay sa inyo ng libre po yan, tanggapin nyo mga ate at kuya. Dahil kami po ay inabala inyong konting panahon ng pagkatrabaho. So andito po sila, libre po ibibigay sa inyo. Maraming po salamat sa inyong pakikinig and God bless you po. Pintay mo na?